Magandang umaga po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Disciple Pedro. Sa bahay ampunan, masayang lumalaki ang bata salamat sa pag-aalaga ng mga madre sa kanya. Pinangalanan siya ng mga madre na Hana. Tuwang-tuwa si Hana dahil napakaganda daw ng kanyang pangalan. Napasalamat siya sa madre. Masaya naman ang madre dahil nagustuhan ni Hana ang kanyang pangalan. Sa isang box ay dinaikit ni Hana ang sticker ng kanyang pangalan sa isang box. Tinawag niya itong treasure box. Matapos niyang idikit ito ay pinakita niya ito sa madre na tila proud sa kanyang ginawa. Walang ano-ano'y biglang pumasok si Pedro at binati ang madre. Agad naman na tinagaw ng bata ang kanyang treasure box kay Pedro. Binati din ng madre si Pedro. Humingi siya ng paumanhin dahil naabala na naman daw niya ulit si Pedro. Hindi naman ito sana kailangan pang gawin ngayon pero may gusto siya sanang petengnan. Hindi naman makatingin ng diretso si Hana sa kanya at tila nahihiya at may halong pag-alinlangan. Bigla naman na kinuha ng isang ang treasure box ni Hana. Tila inasar niya pa ito at sinabi na sa kanya na ito ngayon. Sumigaw si Hana na ibalik daw ito sa kanya. Patuloy na nag-uusap ang madre at si Pedro. Tila sinasadya lang talaga ng madre na papuntahin si Pedro dito kahit wala naman siyang ipapagawa. Ito ay dahil gusto niya na mapalapit si Pedro sa bata. Habang nag-uusap ay biglang nakarinig sila ng sigaw ng bata. Napalingon si Pedro at ang madre. Agad-agad silang lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari. Agad naman na tinuro kaagad ng isang bata sa kanila. Sinusuntok ni Hana ang batang kumuha ng kanyang treasure box. Nagmamakaawa na ang bata kay Hana na itigil na ito. Pero sinabi ni Hana na ibalik daw sa kanya ang box. Inulit ito ni Hana at akmang susuntukin niya ulit ang bata para biglang may humawak at pumihil sa kanyang braso. Ito ay si Pedro. Tinanong siya ni Pedro kung ano ang ginagawa niya. Dahan-dahan naman na gumapang papalayo at umiiyak ang batang sinuntok ni Hana. Tinatawag nito ang madre. Kinausap naman ni Pedro ang bata. Tinanong niya si Hana kung sa tingin daw ba niya ay dinala siya dito ni Pedro para lang manakit ng kanyang kaibigan. Sinabi ni Hana na kinuha ng bata sa kanya ang kanyang treasure box nang hindi nagpapaalam. Ang taong nagnanakaw daw ay masama. Wala daw siyang ginawang masama. Pero sinabi ni Pedro na mali. Mali daw na saktan niya ang kanyang kaibigan. Pero nagulat si Pedro sa sumunod na nangyari. Hindi niya ito inaasahan. Biglang umiyak si Hana sa kanyang harapan. Agad na tumakbo si Hana papalayo sa kanila. Sinubukan pang pigilan ng madre si Hana pero umalis na ito. Naiwan ang treasure box ni Hana at nakita ito ni Pedro. Nakakapagtaka daw ito saad ng madre. Hindi naman daw ganito ang pag-uugali ni Hana. Parang may mali sa kanya ngayong araw. Kinagabihan, sa loob ng kanyang kwarto, ay nag-iisip si Pedro at inaalala ang nangyari kanina. Dinala niya ang naiwanang treasure box ni Hana sa abiso ng madre. Sinabi ng madre na makakabuti kung siya ang magbabalik nito sa bata. Pagkakataon niya ito para makipag-ayos sa bata. Ang treasure box na ito ay pinaghirapan at pinahalagahan ni Hana. Binalak ni Pedro na lumabas para magpaangin pero pagtayo niya di niya sinasadya na mabagsak ang box ni Hana. Pagkabagsak nito ay agad itong nabuksan. Kinuha ito ni Pedro para ayusin pero laking gulat niya nang makita kung ano ang nasa loob. Tila nagtaka siya sa nakita. Sumunod na araw ay umalis nga si Pedro dala-dala ang box ni Hana, sumusunod naman sa kanya si Hana. Tinanong siya ni Pedro kung bakit daw siya sumusunod sa kanya. Ayon kay Judas ay may kailangan din siyang gawin sa orphanage. Binalik din ni Judas ang tanong sa kanya. Bakit daw siya pupunta sa orphanage? Napansin daw niya na parati na siyang pumupunta dito. Sinabi lang ni Pedro na may mahalagang bagay din siyang gagawin doon. Habang nagsisigarilyo ay tila may nararamdaman si Pedro na hindi tama. At tila tama nga siya. Walang ano-ano'y may napansin siya na isang kotse na humaharurot magpatakbo. Dumaan ito sa kanila. Biglang sinabi ni Judas na sigurado, masaya ang mga nasa loob ng kotseng yun. Siguro ay mayaman sila dahil nagmamaneho sila ng mamahaling sasakyan. Sasabihin pa sana ni Judas ang tungkol sa kanilang nakaraan mission pero biglang nanlamig si Pedro. Napakabilis siyang kumari pa ng takbo. Tinawag siya ni Judas. Ano daw ang problema? Sinabi ni Pedro na kakaunti lamang ang tao na nagmamay-ari ng mamahaling sasakyang sa lugar na ito, at sa tingin daw ba nila, ay sisirain nila ang kanilang handle.
Agad na sinabi ni Judas na dediretso siya at haharanggan ang daanan na maaari nilang gamitin. Dumiretso naman si Pedro sa orphanage. Napansin niya na papunta sa direksyon ng orphanage ang sasakyan. Hindi daw mahalaga kung sino pa ang mga yon. Pero hindi daw dapat nila nalaman ang location ng lugar na ito. Dahil ang Honor Family Orphanage ay wala sa mapa. Iisa lamang ang alam niyang gagawa nito. Ang Racandia. Seryoso ang mga mukha na Pedro pero puno ng pangangamba. Tila hindi maganda ang naabutan ni Pedro sa orphanage. Naririnig niya ang isang sigaw. Kilala niya kung kanino ito. Mas lalong binilisan ni Pedro ang pagtakbo. Hanggang sa maabyute niya ang madre na nakadapa sa lupa at umiiyak. Si Hana. Kinuha daw si Hana ng mga hindi kilalang armadong kalalakihan. Tama nga ang hinala ni Pedro. Ito nga ay ang mga taga-Racandia. Humarurot na papalayo ang sasakyan nang mapansin ni Pedro. Sa loob nito ay ang umiiyak na bata. Dinampot nga siya ng mga armadong kalalakihan. Sa wakas daw ay nahuli din nila ang anak ng propesor na kay tagal nilang hinanap. Pero habang nagmamaneho ay may napansin ang driver nila. Sa likod nila ay si Pedro na napakabilis tumakbo at balak pa yatang habulin ang sasakyan. Sino daw siya? Hindi maaari. Bakit parang nahahabol niya pa ang sasakyan? Biglang pinababa ng driver ang dalawang kasama nito para iligpit ang humahabol sa kanila. Patuloy pa rin sa paghabol si Pedro. Sinalubong nga siya ng dalawang kalalakihan at pinaulanan kaagad ng bala. Mabilis naman na umiwas si Pedro sa kanila. Nagtago siya sa puno. Sinubukan niyang kausapin ang dalawa. Paano daw nila nalaman ang lugar na ito? Para daw sa taong mamamatay na, ay masyado pa daw siyang maraming tanong saad ng dalawang lalaki. Pero gusto daw ba niyang malaman bilang regalo nila sa kanya? Pero sinabi ni Pedro na hindi na kailangan. Siya si Pedro. Tila kilala nila kaagad ito. Pero wala daw silang pakialam. Wala naman mangyayaring maganda kahit magpakilala pa siya. Pero sinabi ni Pedro na kabaliktaran ang mangyayari. Nagpakilala naman siya para ipaalam sa lahat ang kanyang hangarin. At ito ay iligpit ang kung sino man ang nasa harapan niya. Napakabilis na sumugod si Pedro sa kanila. Hindi maintindihan ng lalaki kung saan nanggagaling si Pedro. Akala nila ay tumatakbo lang siya kaya sila ay napatawa. Agad silang tumakbo pataas ng bundok sa pag-aakala na mas mabilis sila dahil nasa mataas na banda na sila habang si Pedro ay malayo pa ang aakyatin. Pero habang papaakyat ay biglang may samalubong na tuhod sa mukha niya. Tumilapon kaagad siya dahil sa ginawa ni Pedro. Tumilapan din ang kanyang hawak na baril. Walang magawa ang kasama nito kung hindi mapamura dahil sa bilis ng pangyayari. Kinuha kaagad ni Pedro ang tumilapon na baril at mabilis na tinamaan ang paa at kamay ng kalaban. Imposible daw ito. Sa kalahating segundo lang ay nagawa kaagad ito ni Pedro at napakaasintado pa niya. Tinamaan naman niya ang Akilis ng mga kalaban. Sinadya niya ito para hindi na sila makagalaw. Biglang nalito sila sa sinabi ni Pedro. First come first serve. Agad na pinagbabaril niya ang mga binti nito. Kung sino daw ang unang makakasagot ng kanyang tanong ay siyang mabubuhay. Saan daw nila balak dalhin ang bata? Hindi agad makasagot ang dalawa dahil sa sakit ng tama ng bala. Sinabi ng kalbo na kahit gusto pa nilang sabihin sa kanya, hindi rin nila alam. Ang kanilang boss satid lamang daw ang nakakaalam ng lokasyon. Sa hindi inaasahan ay biglang may rumedyo sa mga lalaking ito. Tinatanong sila kung naligpit na nila ang sumusunod sa kanila. Ito ay si Satid. Parang pamilyar ang pangalan na ito kay Pedro. Sinagot ng lalaki ang radyo kahit ito ay pinagpapawisan na sa sakit. Sinabi niya ang pangalan ni Pedro. Pero kinuha ni Pedro ang radyo sa kamay ng lalaki. Sinabi ni Pedro na ibalik daw nila ang bata, kapalit ng dalawang kasamahan nila. Kung ganoon daw pala ay siya si Pedro. Per sa tingin daw ba niya, sino ang mas importante? Ang dalawang yan o ang bata? Hindi na daw sila mahuhuli ni Pedro? Ito ay dahil walang may nakakaalam kung saan sila papunta. Naririnig ni Pedro sa radyo ang mga ingay ng sasakyan at paligid. Alam niya na mabilis ang takbo ng sasakyan. Nasa third gear o fourth gear ang takbo nito. Ibig sabihin nasa hindi lubak na daan na sila. Alam niya na may dalawang daanan papalabas sa lugar na ito. Saan kaya sila dumaan? Naalala niya na nag-aaral magbasa ang bata as orphanage. Bigla niyang tinanong ang bata kung marunong na daw ba siya magbasa ng Korean. Basahin daw nito ang kahit anong karakter na makikita niya as daan. Biglang sumigaw ang bata ng Mohori. Pinatahimik ng driver bata.
Hindi daw niya maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Sa isip ni Pedro, kung nasa Moori sila, ibig sabihin ay papunta sila sa Supo Port. Mabilis na tumakbo kagad si Pedro. Naririnig pa niya sa radyo na tinatawag siya ng bata. Pinapakalma siya ni Pedro. Ililigtas daw siya nito, pero huling narinig niya sa radyo ay humingi ng paumanhin si Hana sa kanya. Hindi na maitago ni Pedro ang galit niya. Naalala niya ang treasure box na naiwan ni Hana. Nang mahulog pala ang box na yon, ay hindi sinasadya na makita ni Pedro ang laman nito. Kinuha ito ni Pedro at nagulat sa mga nakita loob. Ang box ay naglalaman ng mga liham na sinulat ni Hana. Gusto niyang ipakita kay Pedro na marunong na siyang magsulat at gusto niya bigyan si Pedro ng mga liham niya. Sinabi din ni Hana sa isang liham na nag-aaral siya ng Korean. Tinanong daw siya ng madre kung bakit napakasipag niyang mag-aral ngayong mapag-aaralan naman daw niya ito kapag papasok na siya sa paaralan. Pero gusto ni Hana na matuto ng mabilis. Ito ay dahil para masulatan niya Pedro. Naaalala niya ang sinabi ni Pedro sa kanya na huwag maging iyakin. Ginawa daw niya ang kanyang makakaya para matupad ang pangako na yun at hindi naiiyak. Hindi daw siya nakikipag-away at hindi din siya umiiyak. Kaya sana daw pagdating ng araw, ay masabihan siya ni Pedro, na magaling ang kanyang ginawa. Sinulat din ni Hana kay Pedro ang kanyang pangarap. Pangarap niya na kapag lumaki siya ay mag-iipon siya ng maraming pera. Ito ay dahil pangarap niya na makapagtayo siya ng hospital. Nagkakahalaga daw ito ng 7.6 billion won. Sinabi daw ng madre sa kanya na napakalaking halagaw daw nito. Pero magagawa daw niya ito kung mag-aaral siya ng mabuti kaya nag-aaral daw siya kahit tuwing Sabado at Linggo. May gusto din siyang sabihin kay Pedro. Sana daw ay iwasan ito na masaktan. Nakikita daw niya ito na palaging nasusugatan. Sinabi na ni Sister Nathaniel sa kanya na kung makakapunta lang sana si Pedro sa malalaking hospital ay hindi siya masasaktan. Pero hindi daw siya maaaring makapunta. Kaya bibilisan niya ang pag-aaral para makapagtayo ng hospital. Kaya hanggang hindi niya pa ito natutupad ay sana, iwasan daw ni Pedro ang masaktan. Sinabi din daw pala ni Sister sa kanila na ibibigay daw nila ang box na ito sa kanilang mahal. Kahit daw para kay Pedro ay hindi siya nitutunay na ama, pero gusto parent daw niya ibigay ito kay Pedro dahil para kay Hana, magulang niya si Pedro. At ibibigay daw niya ito ngayong araw dahil ngayon ay araw ng mga magulang. Napatigil si Pedro at muling tumawag sa radyo ng mga rakandian. Seryoso silang tinanong ni Pedro. Ilan daw ang populasyon ng Rakandia? Ano daw ang ibig niyang sabihin, bakit gusto pa niya itong malaman? Napakalamig na sinabi ni Pedro sa kanila na sabihan daw nila ang kanilang hari. Na sa araw ng pagdating, ang Rakandia ay mawawala sa mapa. Abangan po natin mga ka-recap ang susunod na gagawin ni Disciple Pedro para mailigtas si Hana sa kamay ng mga Rakandian. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!